Let me give you another scenario or example of a scenario that will show you the difference between a normal parent versus a narcissistic parent. The scenario is this. Kunwari, yung parent, nagkaroon siya ng away or nagkaroon siya ng alitan with the daughter. And ngayon, itong parent, tatawagan niya yung best friend ng daughter niya. So let's watch these videos. Hello? Carla? Tita Noemi mo ito. Oo, Tita Noemi. Kumusta? Oo. Hindi, napatawag lang ako, no? Hindi kasi, tanong ko lang sana sa'yo, nagkausap na ba kayo ni Christina? Tumawag na ba siya sa'yo? Hindi pa. Ganun ba? Sige. Um, hindi kasi Carla, nagkaroon kasi kami ng alitan kaninang umaga ni Christina. Nag-away kami. Bali kasi ganito yun. Si Christina kasi, bumili siya ng bagong damit. Tapos hindi niya pa yun nagagamit. Ang kaso, itong kapatid niya, ginamit yung damit, sinuot, nang hindi nagpapaalam sa ate niya. So, syempre, itong si Christina, galit na galit. Galit na galit talaga siya kaninang umaga. Hindi, bali kasi ito naman kasing kapatid niya, hindi ko rin maintindihan kung bakit ang hilig-hilig na pakailaman yung gamit ng ate niya nang hindi nagpapaalam. Ilang beses na rin kasi nangyari ito eh. So, siguro mga ilang beses na rin naman pinalagpas ni Christina, pero ngayon kasi hindi na siya nakatiis. Kasi hindi talaga nakikinig yung kapatid niya sa kanya. So, sobrang galit na galit siya. So, kanina, habang nagkakairingan sila ng kapatid niya, sumobra kasi yung mga masasakit na salita ni Christina. Siguro nga dahil sa dala ng sama ng loob na naipon, ano. Kaso, masakit na yung mga sinasabi niyang salita. So, inawat ko siya. Napagsabihan ko siya. Medyo napataas yung boses ko kasi nga medyo naging emotional na rin ako, no, sa mga naririnig ko sa kanya. Yun. Sumama siguro yung loob sa akin. Pagkatapos nun, umalis siya ng bahay. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. So, anong oras na rin kasi, hindi pa rin kasi siya tumatawag, hindi rin nagpaparamdam. So, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. So, medyo nag-aalala ako sa kanya. Kaya tinawagan kita kasi baka ako tumawag sa'yo kasi best friend ka nun. Malamang sa malamang tatawag yun sa'yo, ano. Hindi pa pala tumatawag. So, sa ganito na lang, Carla, no. Kapag ka tumawag sa'yo si Christina, pag nakausap mo siya, pwede ba pakisabi sa kanya na tumawag din ako sa'yo? Kasi kako nag-aalala ako sa kanya eh. Oo, kung pwede sana, tumawag siya sa bahay, mag-usap kami, para magkaayos kami. Sasabihan mo yung mga kaibigan nyo na baka tumawag din sa kanila. Oo, sige, kung pwede sana ha, para ano din, para masiguro natin na safe siya. O sige Carla, pakisabi na lang sa kanya ha, at pasensya na rin sa'yo. Naabala pa kita. Hindi na nga sana kita tatawagan eh, kaso wala na rin akong choice. Nag-aalala na kasi ako ng sobra eh. Oo. Sige, salamat ha. Kumusta mo na lang din ako sa nanay mo ha. Salamat Carla. Bye-bye. Hello, Carla. Tita Noemi mo ito. Oo. Kumusta? Mabuti naman. Mabuti lang din naman. Pero, Carla, tumawag ako kasi gusto ko lang sanang itanong sa'yo. Nagkausap ba kayo ni Christina? Ngayon? Ngayon, oo. Hindi pa. Ah, hindi, wala naman. Tinatanong ko lang kasi baka ako nag-usap kayo kasi alam mo naman, best friend mo yun eh, 'di ba? So, iniisip ko na baka sa'yo tumawag. Hindi kasi, nagkaroon kami ng alitan kaninang umaga. Nagkaaway kasi kami. Ganito kasi yung nangyari. So, ito kasing si Christina, may binili siyang bagong damit. Bagong damit. Tapos hindi niya pa nagagamit yun. Tapos itong kapatid niya, ginamit yung damit, sinuot, nang hindi nagpapaalam sa ate niya. So, itong si Christina, kanina, galit na galit. Sobrang galit na galit. Kilala mo naman yung best friend mo, 'di ba? May pagkaano rin 'yan eh. Pagka nagsalita yan, medyo masakit din, 'di ba? So, ganun siya kanina. Galit na galit siya. Sa sobrang alitan kasi nila, sobrang sakit din ng mga pinagsasabi niya dun sa bunso niyang kapatid. Sinaway ko din. Ang sabi ko kasi sa kanya, para damit lang naman. Grabe naman siya magalit, para damit lang naman. At saka kung tutuusin, kapatid niya naman yung gumamit. 'Di ba?
Kapatid niya yung gumamit, hindi naman ibang tao. So, para ano ba naman yung hiniram lang naman yung damit? Eh, kapatid niya naman yun. Kaya, sinaway ko siya kanina. Kaming dalawa yung nag-away. Kasi itong si Christina, hindi ko rin ito maintindihan niya. Alam mo, simula kasi nung nagkaroon ng trabaho yan, medyo yumabang na. Nakala mo naman lahat kami sa bahay pinapakain niya. Ganun na siya umasta ngayon. Eh, biruin mo, para lang naman sa isang pirasong damit. Pero ganun yung klase ng galit niya kanina. So, napagsabihan ko siya. Pagtaasan ko rin siya ng boses. Eh, ngayon, kaya umalis siya ng bahay. Hindi mo siya lumayas kasi yung mga damit niya naman nandito pa rin. Nandun pa rin naman sa kwarto niya yung mga gamit niya. So, siguro, lumabas lang yun para maglabas ng sama ng loob, diba? Kaya tumawag din ako sa'yo kasi iniisip ko best friend ka niya. Baka naglabas ng sama ng loob sa'yo. Eh, gusto ko lang din namang malaman. Um, kung sakali lang tumawag sa'yo, no? Siguro, Carla, huwag mo na lang din sabihin sa kanya na tumawag ako sa'yo. Huwag mo na lang din mabanggit-banggit na tumawag ako sa'yo. Tumawag lang ako sa'yo kasi gusto ko lang naman malaman, gusto ko lang namang i-check kung naglabas ng sama ng loob sa'yo yung anak ko. Pero, huwag mo na lang sabihin sa kanya na tumawag ako. Baka kasi sabihin niya importante siya, baka naman mas lalong lumaki yung ulo niya. Di kung ayaw niya umuwi, di huwag siya umuwi. Oo, nagkasagutan nga kasi kami dahil sa sobrang sakit na ng mga sinasabi niya salita doon sa kapatid niya. At pati tuloy ako nasagot-sagot din, di ba? Ikaw ba, Carla, pagka nag-aaway ba kayo ng nanay mo, sinasagot-sagot mo yung nanay mo? O, di ba? O, napakaswerte ng nanay mo sa'yo. Hindi mo siya sinasagot, buti pa yung nanay mo. Itong si Christina, sinagot-sagot ako. O, galit na galit siya. Para sa isang pirasong damit. Take note, isang pirasong damit. Grabe yung galit niya. Sige, wag mo na lang sabihin sa kanya na tumawag ako. Kasi baka isipin niya pa ako tong nagkakandara pa na mag-sorry sa kanya. Gusto ko lang din naman maglabas ng sama ng loob sa'yo, Carla. Para lang din malaman mo na yung ugali ng best friend mo talaga. Masyadong lumalaki ang ulo. Oo. Ay, hindi, wag na. Wag mo na rin istorbohin yung mga iba niyong kaibigan. Kung ayaw niyong umuwi, wag siyang umuwi. Hayaan natin siya. Matututo rin niya ng leksyon niya. No, sige na, Carla, ha. Pasensya na sa abala, ha. Sige, kumusta man na lang din ako sa nanay mo. Sige, salamat. Bye-bye.